₱1,000,000 para sa isang babaeng hindi na makakalakad. Napakamahal naman yatang bayad niyan para sa 5 taon, Tristan. Pagkatapos nating makuha ang perang yan, itapon mo na ang basurang yan sa kalsada. Hindi tayo charity para mag-alaga ng lumpong walang silbi habang buhay. Ang boses ni Aling Amalia ay parang matalas na kutsilyo na humiwa sa katahimikan ng gabi. Sa loob ng madilim at masikip na bodega na nagsisilbing pansamantalang silid ni Talisa, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang hangin na pumapasok sa maliit na siwang ng bintana ay naging kasing lamig ng yelo na nunuot sa kanyang balat, nagpapatahimik sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Dahan-dahang ibinaba ni Talisa ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Hawak niya ang isang puting panyo, isang pirasong tela na naging saksi sa kanyang puyat at pagod sa loob ng nakalipas na mga gabi. Sa gitna ng panyo, maingat niyang binuburdahan ang mga titik na T at tiyam Talisa at Tristan na napapalibutan ng maliliit na asul na bulaklak. Iyon sana ang kanyang sorpresa para sa kanilang ika-5 anibersaryo. Bukas, ang araw kung kailan plano sana niyang ibigay ang lahat ng kanyang pinaghirapang ipon para sa kanilang magiging bahay. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot sa kanyang hinlalaki dahil sa gulat sa narinig na baon ang karayom sa kanyang laman. Isang butil ng pulang dugo ang lumabas at mabilis na kumalat sa maputing tela, tila isang mantsa ng kataksilan na unti-unting lumalamon sa kanyang mga pangarap. Ngunit hindi siya dumaing. Wala ring tunog na lumabas sa kanyang mga labi. Ang tanging narinig lamang sa loob ng bodega ay ang marahas na pagpintig ng kanyang sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. "Ma, naman, konting pasensya pa," narinig niyang sagot ni Tristan. Ang boses na yon, ang boses na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas at katiyakan, ngayon ay parang lason na, unti-unting pumapatay sa kanya. Kailangan nating makuha ang loob niya para pirmahan ang lahat ng transfer papers. Mahirap na kung magduda ang babaeng yan. Alam mo namang mautak din si Tali kahit papaano. Hayaan mo, kapag nasa atin na ang pera, dadalhin ko na si Beatrice sa bakasyon na ipinangako ko sa kanya. At si Tali, hahayaan ko na siyang mabulok kung saan niya gusto. Nanigas ang buong katawan ni Talisa sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga binti na pilit niyang pinagmumukhang walang buhay sa harap ng pamilya ilustre ay nakaramdam ng isang matinding panginginig. Ang kanyang lalamunan ay tila sinakal ng isang hindi nakikitang kamay, tuyot na tuyot at punong-puno ng pait. Hindi niya akalain na ang lalaking pinagsilbihan niya, ang lalaking pinaglaanan niya ng kanyang bawat sentimo at bawat patak ng pawis sa pananahi, ay tinitingnan lamang siya bilang isang puhunan para sa kaligayahan ng ibang babae. Naalala niya kung paano niya tiniis ang sakit ng kanyang likod sa maghapong pagkakayuko sa makina ng pananahi. Naalala niya kung paano niya tinipid ang sarili. Kahit pagkain ay binabawasan niya para lamang matiyak na may pambayad si Tristan sa kanyang mga utang at luho. At ang aksidenteng naglagay sa kanya sa upuang ito, ay naging paraan lamang pala para sa kanila upang lalo siyang sipsipan ng lakas at pera habang siya ay tila isang bilanggo sa sarili nilang pamamahay. Sa labas, narinig niya ang tunog ng mga baso na nagkakaumpugan, isang pagdiriwang para sa isang tagumpay na binuo sa ibabaw ng kanyang pagkawasak. Ang halakhak ni Beatrice, ang babaeng itinuring niyang matalik na kaibigan, ay umalinggaw-ngaw sa pasilyo. Tila isang pangungutya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ang bawat tawa ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Nanatiling nakatitig si Talisa sa madilim na sulok ng bodega. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo. Walang luhang lumalabas dahil ang sakit ay higit pa sa kayang ilabas ng pag-iyak. Sa kanyang isipan, naglalaro ang isang tanong na paulit-ulit na,
Humahampas sa kanyang natitirang katinuan. Ito ba ang kapalit ng 5 taon ng aking katapatan? Ang maging isang basura sa paningin ng mga taong itinuring kong pamilya? Kasabay ng pag-ihip ng hangin na nagpabukas ng bahagya sa pinto ng bodega, pumasok ang isang kakarampot na liwanag mula sa sala. Doon, nakita niya ang anino ni Tristan at Beatrice na magkayakap, isang larawan ng kaligayahan na ninakaw mula sa kanyang sariling buhay. Sa sandaling iyon, ang takot at sakit sa puso ni Talisa ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas malamig at mas matigas kaysa sa bakal. Isinara niya ang kanyang mga mata at dahan-dahang itinuon ang kanyang atensyon sa kanyang mga binti. Sa ilalim ng makapal na kumot na nakatakip sa kanya, naramdaman niya ang isang maliit na paggalaw, isang lihim na siya lang ang nakakaalam. Kung ang pagmamahal ay naging bilangguan, ang puot ba ang magiging susi ng aking paglaya? Mabuti pa ay ibigay mo na sa akin ang passbook mo, Talisa. Para sa ikabubuti mo rin ito, para hindi ka na nahihirapan sa pag-iisip habang ganyan ang kalagayan mo. Ang boses ni Aling Amalia ay pumasok sa madilim na bodega bago pa man ang kanyang anino. Hindi ito ang boses ng isang ina na nag-aalala. Ito ay boses ng isang maniningil na walang awa. Humakbang siya palapit. Ang bawat tunog ng kanyang tsinelas sa sementadong sahig ay tila isang babala. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na alam ni Talisa na binili gamit ang perang pinagpuyatan niya sa pananahi ay humalo sa amoy ng alikabok at lumang gamit sa loob ng bodega. Mabilis na itinago ni Talisa ang panyong may mantsa ng dugo sa ilalim ng kanyang kumot. Nanatiling nakayuko ang kanyang ulo, ang kanyang mahabang buhok ay nagsisilbing tabing upang hindi makita ang nagbabagang galit sa kanyang mga mata. Sa bawat segundo ng katahimikan, tila mas lalong sumisikip ang bodega. Tila ba ang mga pader ay dahan-dahang lumalapit upang tuluyan siyang ipitin. Utang na loob mo sa amin ang buhay mo, Tali. Huwag mong kalilimutan yan, pagpapatuloy ni Aling Amalia habang hinahawi ang ilang lumang kahon upang makalapit sa wheelchair ni Talisa. Hinawakan niya ang balikat ng dalaga, isang haplos na hindi nagbibigay ng init kundi ng kilabot. Sino pa ba ang mag-aalaga sa isang lumpong tulad mo? Kung hindi dahil sa amin ni Tristan, baka nasa lansangan ka na at namamalimos. Kaya, huwag kang maging madamot sa maliit na tulong na hinihingi namin. Ang salitang utang na loob ay parang isang kadena na muling ibinalot sa leeg ni Talisa. Naalala niya ang araw na kinuha siya ni Aling Amalia mula sa bahay ampunan noong siya ay bata pa. Ang pangako ng isang pamilya na naging mitya ng kanyang habambuhay na pagsisilbi. Sa loob ng 5 taon, naging katuwang siya, naging tagabayad ng utang, at naging taming ng pamilya ilustre. Ngayong wala na siyang silbi sa kanilang paningin, ang 6 na dekadang pagmamalasakit ay biglang naglaho at napalitan ng paniningil. Nasa loob po ng lumang maleta ang passbook, Nay. Mahinang sagot ni Talisa. Ang kanyang boses ay sadyang ginawang nanginginig at mahina. Kailangan niyang maging maingat. Ang bawat salita ay dapat tumugma sa papel ng isang babaeng nawalan na ng pag-asa. Bago pa man makasagot si Aling Amalia, bumukas muli ang pinto at pumasok si Beatrice. Nakasuot ito ng isang kulay pulang bestida na hapit sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay puno ng kolorete na tila ba pupunta sa isang malaking pagtitipon. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang plato ng kanin na may kaunting tira-tirang ulam, ang pagkain na para sana sa isang aso, ngunit ngayon ay ibinibigay kay Talisa. Eto na ang hapunan mo, Tali. Pasensya ka na, medyo malamig na. Busy kasi kami sa pagpaplano para sa susunod na buwan, sabi ni Beatrice na may kasamang mapang-uyam ng ngiti. Ipinatong niya ang plato sa isang lumang silya sa tabi ni Talisa, ngunit sinadya niyang bitawan ito ng hindi maayos. Ang plato ay tumagilid at ang kanin pati na
Ang sarsa ng ulam ay kumalat sa maruming sahig ng bodega. Ang tunog ng pagbagsak ng plato ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid, tila isang hudyat ng katuwaan para sa dalawang babaeng nasa harap ni Talisa. Ay, pasensya na. Ang tanga ko naman. Kunwaring gulat na sabi ni Beatrice, bagaman ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan. Pero alam mo, Tali, dahil wala ka namang ginagawa dito, kundi maupo, siguro naman kaya mong abutin yan at linisin, di ba? Sayang naman ang pagkain, grasya yan. Tumingin si Aling Amalia kay Beatrice at pagkatapos ay kay Talisa. Imbes na pangaralan ng kasama, isang maikling tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Tama si Beatrice, Tali. Huwag mong ugaliing maging tamad o dahil lang hindi ka na makalakad. Pulutin mo yan. Pagkatapos ay ibigay mo sa akin ang susi ng maleta mo. Tumalikod ang dalawa, iniwan ang pinto ng bodega na bahagyang nakabukas upang pumasok ang malamig na hangin ng gabi. Naiwan si Talisa na nakatitig sa pagkaing nakakalat sa sahig. Ang sarsa ay unti-unting kumakapit sa semento. Tila ba tinatawanan ng kanyang kalagayan. Dahan-dahang ibinaba ni Talisa ang kanyang kamay mula sa wheelchair. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa malamig na sahig. Sa dilim, ang kanyang mukha na dati ay puno ng amo ay unti-unting nagbago. Ang bawat pagsubok na ipahiya siya, ang bawat panggigipit sa kanyang pagkatao ay nagiging gatong sa isang apoy na matagal na niyang kinikimkim. Hindi siya gumalaw upang pulutin ang pagkain para kainin. Sa halip, kumuha siya ng isang maliit na piraso ng kanin at naramdaman ang lagkit nito sa kanyang balat. Sa kanyang isipan, hindi na ito pagkain. Ito ay simbolo ng bawat dumi na ipinahid nila sa kanyang dangal. Narinig niya ang boses ni Tristan mula sa sala. Tinatawag si Beatrice ng may lambing. Ang bawat tawag ng pangalan nito ay tila isang latay sa likod ni Talisa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya iiyak. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo. Ngunit ang kanyang puso ay nagsisimula nang bumuo ng isang listahan. Isang listahan ng lahat ng utang na dapat bayaran ng mga ilustre, hindi ng pera, kundi ng bawat patak ng luha na ninakaw nila sa kanya. Habang nakayuko, naramdaman ni Talisa ang isang matinding pangangati sa kanyang kanang binti. Isang pamilyar na pakiramdam ng dumadaloy na dugo. Sa ilalim ng kumot, pilit niyang pinigilan ang kanyang sarili na huwag sumigaw sa galit nang makita niya ang isang anino na gumagalaw sa labas ng bodega. May nakamasid sa kanya. Isang pares ng mga mata na hindi niya inaasahang makikita sa bahay na ito. Isang tao na maaaring magpabago sa lahat ng kanyang plano o di kaya ay maging mitya ng kanyang tuluyang pagkawasak. Sino ang lihim na nanonood sa kanyang paghihirap at ano ang kinalaman nito sa kahon na kinuha ni Tristan mula sa kanya? Labhan mong mabuti iyan, Tali. Silk ang telang iyan. Baka magasgas ng magaspang mong mga kamay. Mahal ang bili ni Tristan diyan para sa akin. Kaya huwag mong dudumihan. Ang boses ni Beatrice ay parang isang matalas na karayom na paulit-ulit na itinutusok sa pandinig ni Talisa. Inihagis niya ang isang tumpok ng mga damit sa paanan ng wheelchair ng dalaga. Tila ba isang tumpok ng basura ang kanyang inilalagay doon. Ang bawat piraso ng tela ay may dalang bigat na hindi kayang sukatin ng anumang timbangan. Ang bigat ng pagtataksil na harap-harapang ipinamumukha sa kanya. Dahan-dahang inabot ni Talisa ang planggana sa kanyang tabi. Ang tunog ng tubig na bumubuhos mula sa gripo ay tila isang malungkot na awit sa loob ng maliit na banyo sa gilid ng bodega. Habang ibinababad niya ang mga damit, ang amoy ng jasmine at vanilla, ang pabangong gamit ni Beatrice, ay agad na humalo sa amoy ng sabon. Ngunit may iba pang amoy na nanunuot sa kanyang ilong. Isang amoy na kayang kilalanin ni Talisa kahit nakapikit siya. Sandalwood.
Ang pabangong ibinigay niya kay Tristan noong nakaraang Pasko, ang pabangong pinag-ipunan niya ng ilang buwan para lamang mapasaya ang lalaking mahal niya. Ang pagsasama ng dalawang amoy na yon sa iisang damit ay parang isang laso na direktang pumasok sa kanyang puso. Ang kanyang mga kamay na dati ay sanay sa paghawak ng pinakamahahalagang sinulid, ngayon ay nanginginig sa ilalim ng tubig. Naramdaman niya ang hapdi ng sabon sa kanyang mga sugat sa daliri. Ngunit mas matindi ang hapdi ng katotohanang ang mga damit na ito ay naging saksi sa bawat sandali ng pagtataksil ng 2 taong pinakamalapit sa kanya. Pinagmasdan ni Talisa ang mga bula ng sabon na nabubuo sa kanyang mga palad. Ang mga ito ay tila maliliit na mundo na kumikinang sa ilalim ng bumbilya. Maganda at makulay sa labas, ngunit hungkag at madaling maglaho sa loob. Isang dampi lamang at sasabog ang mga ito. Walang iniiwan kundi basang bakas sa hangin, gaya ng kanyang mga pangarap. Gaya ng 5 taong ibinigay niya sa isang lalaking ang tanging alam ay kumuha ngunit hindi marunong magpahalaga. Bakit ba ang bagal mo? Singhal ni Beatrice na biglang sumulpot sa pintuan, may hawak na baso ng malamig na juice. Kung alam ko lang na ganito kakatamad, sana ay hinayaan na lang ni Tristan na mabulok ka sa ospital. Pasalamat ka at binibigyan ka pa namin ng pagkakataong makatulong dito sa bahay kahit palamunin ka na lang. Hindi kumibo si Talisa. Ipinagpatuloy niya ang pagkusot. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng pagtitimpi na tila ba ang kanyang buong pagkatao ay isang bombang malapit ng sumabog. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Mahirap lumunok, mahirap huminga. Ang bawat salita ni Beatrice ay parang latay na humahagupit sa kanyang likuran. Ngunit alam niyang kailangan niyang manatiling matatag sa harap ng bagyong ito. Nang abutin ni Talisa ang isang bulsa ng maong na pantalon ni Beatrice upang tingnan kung may laman ito, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas na papel. Dahan-dahan niya itong inilabas nang hindi nakikita ng kaaway. Isa itong kumpirmasyon ng isang appointment para sa isang laboratorio na may kinalaman sa pagbubuntis. Ngunit habang tinititigan niya ang pangalan sa itaas, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi pangalan ni Beatrice ang nakasulat doon, at lalong hindi ito pangalan ng sino mang kakilala niya sa bahay na ito. Ano yan? Ano ang hawak mo? Mabilis na tanong ni Beatrice. Ang kanyang boses ay biglang naging matalas at puno ng kaba. Tila ba isang magnanakaw na nahuli sa akto. Mabilis na ikinubli ni Talisa ang papel sa loob ng kanyang palad, kasama ang makapal na bula ng sabon. Tumingala siya kay Beatrice, ang kanyang mga mata ay blangko at walang emosyon, tila isang salamin na walang anino. Wala po, dumi lang ng sabon, sagot ni Talisa sa pinakamahinhin niyang boses, bagaman sa loob niya ay nagngangalit ang isang matinding kuryosidad. Sa gitna ng mabangong pabango ni Beatrice, naroon ang baho ng isang lihim na hindi kayang takpan ng anumang halimuyak. Kung hindi kay Beatrice ang appointment na iyon, para kanino ito? At anong uri ng kasinungalingan ang inililibing nila sa ilalim ng mga ngiti at mararangyang damit habang siya ay unti-unting pinapatay sa loob ng bodega? Hanggang kailan kaya kayang itago ng isang bote ng pabango ang amoy ng isang bulok na katotohanan? Hindi lahat ng sugat ay nasa balat, Tali. Ang pinakamasakit na sugat ay iyong mga nakatago sa ilalim ng mga lihim na pilit nilang ibinabaon sa limot. Ang boses ni Aling Rosa, ang matandang kapitbahay na matagal ng kaibigan ng yumaong ina ni Talisa, ay parang isang mahinang ihip ng hangin na dumaan sa siwang ng pinto ng bodega. Amoy sampagwita at lupang basa ang dala ng kanyang presensya. Isang amoy na nagpagunita kay Talisa sa mga hapon noong bata pa siya, noong ang tanging problema niya ay kung paano tatapusin ang pagbuburda sa ilalim ng puno ng mangga. Dahan-dahang lumapit ang matanda sa wheelchair ni Talisa. Ang kanyang mga kamay
na kasing kulubot ng tuyong dahon ay may hawak na isang kalawanging latang kahon ng biskwit. Ramdam ni Talisa ang bigat ng tingin ni Aling Rosa. Isang tingin na puno ng awa, ngunit may halong takot. Bakit po kayo nandito, Aling Rosa? Mapapagalitan kayo ni Nay Amalia kapag nakita kayong kausap ako. Bulong ni Talisa. Ang kanyang mga mata ay panay ang sulyap sa pinto. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang tambol na nagbababala ng panganib. Kailangan mong malaman ang totoo, anak. Sagot ng matanda habang dahan-dahang inilalagay ang latang kahon sa kandungan ni Talisa. Ang tunog ng bakal na tumama sa wheelchair ay tila isang malakas na hudyat sa katahimikan ng gabi. Ang nanay mong si Elena, hindi siya basta-bastang mananahi lang. At ang ama mo, hindi siya ang lalaking laging ikinukwento sa iyo ni Amalia. Isang malaking kasinungalingan ang lahat ng pinaniwalaan mo. Naramdaman ni Talisa ang isang matinding panginginig sa kanyang mga daliri habang hinahawakan ang malamig at magaspang na kalawang ng kahon. Ang bawat salita ni Aling Rosa ay parang isang kidlat na nagbigay liwanag sa isang madilim na silid. Sa loob ng maraming taon, pinalaki siya ni Aling Amalia sa paniniwalang siya ay anak ng isang hamak na construction worker na namatay sa aksidente at dapat siyang maging habambuhay na mapagpasalamat dahil kinupkop siya ng mga ilustre. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Talisa. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Sino po ba ang tatay ko? Ang tatay mo ay... Hindi na natapos ni Aling Rosa ang kanyang sasabihin. Ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos sa semento. Ang bawat hakbang ay parang isang hatol ng kamatayan na papalapit sa bodega. Ang anino ni Tristan ay dahan-dahang lumaki sa sahig, tila isang halimaw na handang lumamon sa anumang liwanag na natitira sa silid. Anong ginagawa ng matandang ito rito? Ang boses ni Tristan ay dumagundong, puno ng puot at pagngangalit. Mabilis na pumasok si Tristan at marahas na hinawakan si Aling Rosa sa braso, sapat upang mapadaing ang matanda sa sakit. Walang pakundangan niya itong hinila palabas ng bodega habang ang latang kahon sa kandungan ni Talisa ay muntik ng mahulog. Tristan, huwag! Matanda na siya! Sigaw ni Talisa. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakakapit sa wheelchair. Pilit na itinatago ang katotohanang kaya niyang tumayo. Binalingan siya ni Tristan. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit na hindi pa kailanman nakita ni Talisa. Lumapit siya at marahas na hinablot ang latang kahon mula sa kandungan ng dalaga. Ang puwersa ng kanyang pagkakahablot ay nag-iwan ng pulang marka sa mga hita ni Talisa, ngunit ang mas masakit ay ang pakiramdam na muli siyang ninakawan ng pagkakataong malaman kung sino talaga siya. Anong basura ito, Tali? Akala ko ba malinaw na sa'yo? Wala kang ibang pamilya kundi kami. Ang mga basurang galing sa nakaraan mo ay wala ng puwang sa bahay na ito. Isinara ni Tristan ang pinto ng bodega nang may matinding lakas, dahilan upang may ilang dibuho sa dingding ang malaglag. Naiwan si Talisa sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Sa labas, narinig niya ang paghagulgol ni Aling Rosa habang pinalalayas ito sa bakuran. Bakit takot na takot si Tristan sa isang lumang latang kahon? At ano ang nakatago sa loob nito na sapat upang gawin siyang isang halimaw sa harap ng babaeng dati niyang sinasabing mahal niya? Ang kadiliman sa loob ng bodega ay hindi lamang kawalan ng liwanag. Ito ay tila isang malapot na likido na dahan-dahang lumulunod sa bawat natitirang pag-asa ni Talisa. Matapos ang marahas na pag-alis ni Tristan, bit-bit ang kanyang tanging koneksyon sa kanyang nakaraan, naiwan siyang mag-isa sa gitna ng mga alikabok at amoy ng luma. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang bigat, isang paalala na sa bahay na ito, siya ay turing na lamang na isang kagamitang sira na kailangang itago sa paningin ng iba.
Ngunit sa gitna ng katahimikan ng hating gabi, isang kakaibang sensasyon ang nagsimulang gumapang mula sa kanyang mga talampakan. Hindi ito ang manhid na pakiramdam na nakasanayan niya sa nakalipas na mga linggo. Ito ay isang banayad na kiliti, isang kislap ng kuryente na dahan-dahang umaakyat sa kanyang mga ugat. Sa ilalim ng makapal na kumot na nakabalot sa kanyang mga binti, sinubukan ni Talisa na ituon ang lahat ng kanyang konsentrasyon sa kanyang kanang hinlalaki sa paa. Isang maliit na himala ang naganap sa gitna ng dilim. Ang kanyang daliri ay gumalaw. Isang bahagyang pag-angat na halos hindi mapapansin ng ordinaryong mata. Ngunit para kay Talisa, ito ay isang pagsabog ng liwanag sa gitna ng kanyang kawalan. Ang kanyang katawan ay hindi pa tuluyang sumusuko. Ang kanyang mga binti na pilit na ibinibilanggo ng mga ilustre sa pamamagitan ng takot at kasinungalingan ay nagsisimulang magising mula sa isang mahabang pagkakaidlip. Dahan-dahan, gamit ang kanyang mga kamay na sanay sa masiselang pagtatahi, kinapa ni Talisa ang ilalim ng kanyang wheelchair. Doon, sa pagitan ng mga bakal na frame, ay may isang maliit na siwang na matagal na niyang napansin. Isang lumang cellphone na depindot na naiwan marahil ng isa sa mga dating katulong ang nakatago doon. Dinampot niya ito ng may matinding pag-iingat. Ang bawat tunog ng paghinga niya ay tila isang malakas na ingay sa katahimikan ng gabi. Ang maliit na liwanag mula sa screen ng telepono ay tumama sa kanyang mukha, nagpapakita ng isang determinasyon na hindi pa kailanman nakita ni Tristan o ni Aling Amalia. Ito na ang kanyang magiging sandata. Ang maliit na kagamitang ito ang magiging saksi sa bawat bulong, bawat plano, at bawat kataksilan na nagaganap sa labas ng bodegang ito. Ngunit hindi sapat ang makarinig lamang. Kailangan niyang makatayo. Hinawakan ni Talisa ng mahigpit ang magkabilang gilid ng wheelchair. Ang bakal ay malamig at tila tumutusok sa kanyang mga palad. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang mga hita. Ang bawat kalamnan niya ay tila nagre-rebelde, humihingi ng pahinga, ngunit ang kanyang puso ay nagsusumigaw ng kalayaan. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo, dumadaloy pababa sa kanyang mga pisngi, gaya ng mga luhang matagal na niyang pinigil. 1, 2, 3. Sa loob ng 3 segundo, ang mundo ni Talisa ay nagbago. Nakatayo siya. Ang kanyang mga paa ay nakalapat ng matatag sa malamig na semento ng bodega. Ang pakiramdam ng bigat ng kanyang sariling katawan na kinakarga ng kanyang sariling mga binti ay isang kaligayahang halos ikaputok ng kanyang dibdib. Sa 3 segundong yon, hindi siya ang lumpong si Tali na kinakaawaan at hinahamak. Siya ay isang babaeng handang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Ngunit ang kaligayahang iyon ay biglang naputol nang marinig niya ang isang pamilyar na tunog sa labas. Ang pag-ikot ng susi sa kandado ng pinto ng bodega ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang bawat pagpihit ng bakal ay tila isang babala na papalapit na ang panganib. Hindi pa nakakabalik si Talisa sa kanyang pagkakaupo nang bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay biglang pumasok sa silid, nagpapakita ng isang figura na nakatayo doon, si Aling Amalia na may hawak na baso ng tubig at isang tray ng gamot, ay napatigil sa gitna ng pintuan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang baso sa kanyang kamay ay bahagyang nayanig. Habang nakatitig sa kanyang nakikita, nakatayo si Talisa sa gitna ng dilim. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa babaeng naging dahilan ng kanyang paghihirap. Ang lihim na pilit niyang itinago ay biglang nabunyag sa pinakamapanganib na pagkakataon. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tila isang mapanghusgang daliri na tumuturo sa bawat lihim na pilit itinatago ni Talisa. Sa gitna ng bodega, nanigas ang kanyang buong katawan habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa gulantang na mukha ni Aling Amalia. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng bakal,
punong-puno ng tensyon na tila ba ang bawat butil ng alikabok sa hangin ay huminto sa paggalaw. Tali, nakatayo ka? Ang boses ni Aling Amalia ay nanginginig, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa isang uri ng takot na hinaluan ng matinding pagdududa. Ang baso ng tubig sa kanyang kamay ay bahagyang tumagilid, at ang ilang patak ng tubig ay bumagsak sa semento, tila ba mga luhang hindi para sa kaligayahan. Bago pa man makahakbang ang matanda, mabilis na binitiwan ni Talisa ang kanyang pagkakahawak sa gilid ng wheelchair. Pinabagsak niya ang kanyang sarili sa upuan nang may lakas na naging sanhi ng isang mapurol na tunog ng bakal na tumama sa semento. Ang kanyang mga binti ay binitay niya nang walang buhay, tila ba mga sanga ng tuyong kahoy na muling nawalan ng lakas. Nay, akala ko po ay gumalaw ang mga paa ko. Hikbi ni Talisa. Ang kanyang boses ay puno ng pait at desperasyon. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nagsimulang hagulhulin ang kanyang mga binti. Tila ba sinusubukang gisingin ang mga ito mula sa isang masamang panaginip. Sinubukan ko pong tumayo dahil akala ko ay magaling na ako, pero bumagsak lang po ako. Masakit po, Nay. Ang sakit-sakit na hindi ko na maramdaman ang sarili ko. Dahan-dahang lumapit si Aling Amalia. Ang kanyang gulantang na mukha ay unti-unting napalitan ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. Ipinatong niya ang tray sa ibabaw ng isang lumang cabinet at lumuhod sa harap ni Talisa. Hinawakan niya ang mga pisngi ng dalaga, ngunit ang kanyang mga daliri ay tila mga kuko ng ibong mandaragit na nagnanais na sumugat sa halip na magpatahan. Nababaliw ka na ba, Tali? Tingnan mo ang sarili mo. Bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng isang uri ng pag-aalala na mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Lumpo ka na. Iyon ang katotohanan. Ang nakita ko kanina. Marahil ay dulot lang iyon ng pagod at gutom mo. Naghahalusinate ka na, anak. Paanong tatayo ang isang babaeng wala ng silbi ang mga binti? Ang bawat salita ay parang isang patak ng asido na unti-unting tumutunaw sa dangal ni Talisa. Ito ang paboritong sandata ni Aling Amalia. Ang gaslighting. Ang pilitin si Talisa na pagdudahan ang sarili niyang paningin, ang sarili niyang nararamdaman, at ang sarili niyang katinuan. Pero Nay, nakatayo po ako kanina. Naramdaman ko ang sahig, giit ni Talisa. Pilit na pinapanatili ang kanyang pag-arte bilang isang taong nawawala sa sariling isip. Hush na, Tali. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo sa mga ilusyong yan. Sabi ni Aling Amalia habang dinudukot ang isang puting tableta mula sa kanyang bulsa. Kailangan mong uminom nito. Pampakapit ito ng kaisipan. Dahil sa aksidente mo, tila ba pati ang utak mo ay naapektuhan na rin. Kung magpapatuloy ang mga ganitong panaginip mo, baka mapilitan kaming dalhin ka sa isang pasilidad para sa mga may sakit sa isip. Gusto mo ba yon? Ang iwanan kami ni Tristan dahil lang sa pagiging baliw mo? Isang matinding kilabot ang dumaan sa gulugod ni Talisa. Ang banta ay malinaw. Hindi lamang siya gustong gawing lumpo ng pamilya Ilustre. Gusto rin nilang burahin ang kanyang katinuan upang wala nang maniwala sa kanya sa hinaharap. Inabot ni Aling Amalia ang baso ng tubig at ang tableta sa mga labi ni Talisa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim, tila ba binabantayan ang bawat paggalaw ng lalamunan ng dalaga. Walang nagawa si Talisa kundi tanggapin ang gamot. Naramdaman niya ang pait nito sa kanyang dila, isang pait na kasing tindi ng kanyang puot. Ubusin mo ang tubig, Tali. Matulog ka na. Huwag mo nang subukang tumayo muli dahil baka sa susunod, hindi lang ang mga binti mo ang mawalan ng buhay. Huling bilin ng matanda bago siya lumabas at muling ikinandado ang pinto. Nang muling bumalik ang kadiliman sa bodega, mabilis na isinuka ni Talisa ang tableta na itinago niya sa ilalim ng kanyang dila. Pinanood niya ang puting gamot
na dahan-dahang natutunaw sa isang basang sulok ng semento. Tila ba ang kanyang mga takot ay kasamang natutunaw doon. Ngunit sa gitna ng kanyang paghinga, napansin ni Talisa ang isang bagay na naiwan ni Aling Amalia sa ibabaw ng lumang cabinet. Isang maliit na papel na nalaglag mula sa tray. Dahan-dahang iginalaw ni Talisa ang kanyang wheelchair at pinulot ang papel. Ito ay isang resibo mula sa isang sanglaan. At ang nakasulat na item na isinangla noong hapon ding iyon ay ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa kanyang yumaong ina. Bakit isinasangla ng mga ilustre ang mga gamit na hindi sa kanila? At ano ang nakatagong dahilan sa likod ng pagmamadali nilang gawin siyang baliw sa paningin ng mundo? Ang ingay ng mga mamahaling sasakyan sa labas ay hindi ordinaryo. Parang isang dambuhalang kawan ng mga bakal na hayop na dumating upang gambalain ang tahimik at maalikabok naming eskinita. Sa loob ng kanyang madilim na silid, naramdaman ni Talisa ang pagyanig ng lupa. Hindi ito lindol, kundi ang bigat ng isang kapangyarihang hindi kailanman nakatapak sa lupang ito. Ang boses ng mga kapitbahay na dati ay puro tsismis lamang ay napalitan ng mga bulong ng pagkamangha. Sino kaya yan? Bakit may mga bodyguard? Ang bawat tanong ay parang mga tipak ng bato na nahuhulog sa isang kalmadong lawa. Sa sala, narinig ni Talisa ang marahas na pagbukas ng telebisyon. Ang boses ng news anchor ay mabilis at puno ng sensasyon. Ang bilyonaryong si Tiago Valderrama, ang hari ng industriya ng barko, ay personal na bumisita sa isang maliit na barangay sa Cavite. Ayon sa ulat, may hawak siyang mahalagang impormasyon tungkol sa kanyang anak na higit 2 dekada nang nawawala. Isang malaking gantimpala ang naghihintay sa sinumang makakapagturo sa kinaroroonan ng tagapagmana ng mga Valderrama. Narinig ni Talisa ang tunog ng isang basong nabitawan at nabasag sa sahig ng sala. Kasunod nito ang isang nakakabinging katahimikan mula kina Aling Amalia at Tristan. Si Elena, ang nanay ni Tali. Ang boses ni Tristan ay parang isang bulong na galing sa ilalim ng lupa, puno ng kaba at hindi makapaniwalang kagalakan. Valderrama ang apelyido ng nanay niya bago siya ikinasal. 'Di ba? Iyong nakasulat sa lumang box na kinuha natin. Diyos ko, Tristan. Halos hindi makahinga si Aling Amalia. Narinig ni Talisa ang mabilis na paghakbang ng matanda, ang tunog ng kanyang mga tsinelas na tila naghahabol sa oras. Ang batang iyan, ang basurang itinago natin sa bodega, siya ang susi natin sa langit. Hindi lang 1,000,000 ang makukuha natin, kundi bilyon-bilyon. Ngunit sa halip na pagsisisi, ang narinig ni Talisa ay ang tunog ng masidhing kasakiman. Walang bahid ng hiya sa boses ni Aling Amalia nang magpatuloy ito. Hindi tayo pwedeng magkamali, Tristan, kapag nalaman ng matandang Valderrama na ginawa nating katulong at ikinulong ang anak niya sa kulungan ng bagsak natin. Pero kung asawa mo na siya bago pa man siya mahanap, wala silang magagawa. Magiging bahagi tayo ng pamilya nila. Pero paano si Beatrice? Tanong ni Tristan. Bagaman alam ni Talisa na wala na sa isip nito ang ibang babae, kundi ang amoy ng pera. Itago mo muna si Beatrice. Ang mahalaga ngayon, mapaniwala natin si Tali na mahal mo siya, na handa kang pakasalan siya kahit lumpo siya. Kailangan nating makuha ang pirma niya sa kasal bago pa dumating ang mga bodyguard ni Valderrama sa pintong ito. Sa loob ng bodega, napahawak si Talisa sa kanyang dibdib. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng mga taong itinuring niyang pamilya ay parang mga uod na gumagapang sa kanyang balat. Ang katotohanan tungkol sa kanyang ama ay dumating na. Isang liwanag na dapat sana ay magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ngayon ay ginagamit upang gawan siya ng mas matibay na hawla. Narinig niya ang pagpihit ng susi sa kanyang pinto. Sa pagkakataong ito, hindi ito ang marahas na tunog ng pagbubukas.
Ito ay dahan-dahan. Tila ba may isang mahalagang hiya sa loob na ayaw nilang magising ng bigla. Pumasok si Tristan. Ang amoy ng sandalwood na dati ay nagpapakilig kay Talisa ngayon ay nagpapaikot ng kanyang sikmura. May hawak siyang isang maliit na buke ng mga ligaw na bulaklak na pinitas sa bakuran at ang kanyang muka ay may suot na pinakamaamong maskara na kaya niyang isuot. Lumuhod si Tristan sa harap ng kanyang wheelchair. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ni Talisa at tiningnan ito ng diretso sa mga mata. Ang kanyang mga mata ay tila basang-basa ng huwad na pagsisisi. Tali, mahal ko, patawarin mo ako sa mga nagawa ko nung nakaraang mga araw. Gulong-gulo lang ako dahil sa kalagayan mo, bulong ni Tristan. Ang boses ay parang musikang pilit na inaayos ang tono. Pero naisip ko, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Hindi mahalaga kung hindi ka na makalakad. Gusto kitang maging asawa. Ngayon din, gusto kong magpakasal tayo. Tali, papayag ka bang maging asawa ko habang buhay? Tiningnan ni Talisa ang singsing na inilalabas ni Tristan. Isang singsing na alam niyang binili gamit ang perang ninakaw sa kanya. Sa likod ni Tristan, nakita niya ang anino ni Aling Amalia sa may pinto. Naghihintay na parang isang buwitre. Sa labas, ang tunog ng mga sasakyan ng kanyang tunay na ama ay papalapit ng papalapit. Ngunit sa loob ng bodegang ito, ang panganib ay mas malapit kaysa sa iligtas siya. Ano ang isasagot ni Talisa sa harap ng isang lalaking handang pumatay ng dangal para sa bilyon-bilyong kayamanan, habang ang kanyang kaligtasan ay nasa kabilang panig lamang ng pader? Tinatanggap ko, Tristan. Kahit alam kong hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal mo sa ganitong kalagayan, tatanggapin ko. Ang boses ni Talisa ay nanginginig. Bawat salita ay parang isang piraso ng kristal na dahan-dahang binibitawan sa matigas na sahig. Sa loob niya, ang kanyang sikmura ay bumabaliktad sa matinding pandidiri. Ang kamay ni Tristan na nakahawak sa kanya ay tila isang malalamig na galamay ng pugita. Nanunuot ang lagkit ng kasinungalingan sa kanyang balat. Ngunit kailangan niyang gawin ito. Kailangan niyang pasukin ang kuta ng kaaway upang tuluyan itong mapabagsak mula sa loob. Narinig niya ang malakas na paghinga ng maluwag mula kay Aling Amalia sa may pintuan. Ang tunog ng pagkiskis ng mga palad ng matanda ay tila isang hudyat ng tagumpay ng isang negosyanteng nakakuha ng pinakamalaking kontrata sa kanyang buhay. Salamat sa Diyos, Tali. Alam ko, mahal ninyo ang isa't isa. Maghahanda na kami para sa isang mabilis na kasal. Hindi na natin kailangang magpatumpik-tumpik pa. Nang makaalis ang mag-ina upang magdiwang sa sala, naiwan si Talisa sa gitna ng katahimikan ng bodega. Ang dilim ay muling lumukob sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natatakot. Dahan-dahan niyang inilabis ang maliit na cellphone mula sa ilalim ng kanyang wheelchair. Ang malamlam na liwanag nito ay tila isang sulo sa gitna ng kakahuyan. Gamit ang nanginginig na mga daliri, tinawagan niya ang numerong nakita niya sa balita kanina, ang hotline para sa mga impormasyon tungkol sa nawawalang anak ni Tiago Valderrama. Sa ikatlong ring, isang baritono at seryosong boses ang sumagot. Hello, Valderrama Foundation. Anong maipaglilingkod namin? Gusto ko pong makausap si Mr. Tiago Valderrama. Bulong ni Talisa. Ang kanyang boses ay halos isang hininga na lamang. Sabihin ninyo sa kanya, ang anak ni Elena, ang batang may balat ng pulang rosas sa kanyang kanang balikat, ay buhay. Narinig ni Talisa ang biglang pagtahimik sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sandali, isang boses na puno ng emosyon, isang boses na tila nagmula sa kailaliman ng 2 dekadang pangungulila, ang narinig niya. Sino ito? Nasaan ka? Papa! Ang salitang iyon ay kusang lumabas sa mga labi ni Talisa, kasabay ng isang mainit na luhang pumatak sa screen ng kanyang telepono. Huwag po kayong pupunta rito nang basta-basta. May balak silang masama.
Hayaan ninyo akong, hayaan ninyo akong tapusin ang laban na ito sa sarili kong paraan. Pero kailangan ko po ng tulong ninyo sa labas. Iyon ang simula ng isang lihim na alyansa. Sa bawat gabi na dumadaan, habang nagpaplano ang pamilya Ilustre para sa isang magarbo, ngunit huwad na kasal, si Talisa naman ay bumubuo ng sarili niyang hukbo sa dilim. Ang bawat impormasyon tungkol sa mga iligal na transaksyon ni Tristan ay dahan-dahan niyang naipaparating sa labas. Ang bawat pangungutya ni Aling Amalia ay nagiging matibay na pundasyon ng kanyang paghihiganti. Ngunit ang katahimikan ni Talisa ay naging mitya ng hinala para kay Beatrice. Isang hapon, habang abala ang lahat sa pag-aayos ng mga dokumento, pumasok si Beatrice sa bodega bitbit ang isang tulyasi ng kumukulong tubig. Ang singaw nito ay sapat na upang mamula ang balat ng sino mang madidikit dito. Masyadong kalmado ang mukha mo para sa isang babaeng ikakasal, Tali, sabi ni Beatrice. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa selos at galit. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng demonyo na pilit na itinatago sa likod ng kolorete. Minsan, iniisip ko kung talagang wala ka bang nararamdaman sa mga binti mo. O baka naman, niloloko mo lang kaming lahat. Dahan-dahang inilapit ni Beatrice ang mainit na tulyasi sa mga binti ni Talisa. Naramdaman ni Talisa ang init na nanunuot sa kanyang balat. Isang hapdi na tila ba binabalatan ang kanyang laman. Ang kanyang puso ay nagsumigaw na umiwas, na tumayo, at itulak ang malupit na babae, ngunit nanatili siyang estatwa. Hindi niya iginalaw kahit isang himaymay ng kanyang kalamnan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan, walang bakas ng sakit, walang bakas ng takot. Isang patak ng kumukulong tubig ang tumalsik sa kanyang hita. Ang hapdi ay kasing tindi ng isang kagat ng apoy, ngunit nanatiling blangko ang kanyang mukha. Sa loob-loob niya, ang bawat hapdi ay isang paalala na malapit na ang katapusan ng kanilang paghahari-harian. Kita mo na? Tawa ni Beatrice, bagaman may halong pag-aalinlangan sa kanyang boses. Wala kang ngang silbi. Isang pirasong karne na lang ang mga binti mo. Pasalamat ka at kailangan ka pa ni Tristan para sa pera ng tatay mo. Kundi, baka kanina ko pa ibinuhos ito sa mukha mo. Nang lumabas si Beatrice, iniwan niya ang amoy ng pasong balat at ang matinding pait ng panlalait. Ngunit sa gitna ng sakit, isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Talisa. Ang bawat sugat na ibinibigay nila ay nagiging patunay ng kanilang sariling pagkakasala. Sa labas, ang mga anino ng mga bodyguard ni Tiago Valderrama ay dahan-dahang nakapalibot sa bahay ng mga Ilustre, naghihintay lamang ng isang hudyat mula sa babaeng akala ng lahat ay lumpo at walang laban. Ang bitag ay nakahanda na, at ang kailangan na lamang ay ang tamang pagkakataon upang hilahin ang pisi. Pirmahan mo na ito, Tali, para ito sa seguridad ninyo ni Tristan. Sa hirap ng buhay ngayon, kailangang sigurado tayo na walang ibang makikinabang sa kung anong meron ka, kundi ang pamilyang tumanggap sa iyo noong wala kang masilungan. Ang boses ni Aling Amalia ay parang isang madulas na ahas na gumagapang sa ibabaw ng lamesa. Inilapag niya ang ilang pahina ng dokumento sa harap ni Talisa. Isang kasunduan na ang bawat salita ay sadyang binuo upang itali ang kanyang kinabukasan sa ilalim ng kapangyarihan ni Tristan. Ang puting papel ay tila nagniningning sa ilalim ng maliit na bumbilya ng bodega. Isang mapanlinlang na liwanag na nagtatago ng isang napakadilim na layunin. Dahan-dahang itinaas ni Talisa ang kanyang paningin. Sa tabi ni Aling Amalia, nakatayo si Tristan na may hawak na panulat. Ang kanyang mukha ay sadyang pinagmumukhang puno ng malasakit, ngunit ang pananabik sa kanyang mga mata ay hindi niya kayang itago. Ang bawat paghinga ni Tristan ay tila bumibilang sa bilyon-bilyong pisong inaasahan nilang mahuhulog sa kanilang mga palad kapag naging opisyal na ang pagiging Valderrama ni Talisa. Ano po ito, Nay? Mahinang tanong ni Talisa. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos
ang gilid ng papel. Naramdaman niya ang gaspang ng dokumento, isang pakiramdam na kasing pait ng kanyang nararamdaman. Prenuptial agreement iyan, Tali, paliwanag ni Tristan habang lumalapit at humahawak sa kanyang balikat. Para ito sa proteksyon mo. Alam mo naman ang mga Valderrama. Baka isipin nila na habol lang namin ang pera ninyo. Kapag pinirmahan mo ito, mapapatunayan natin sa tatay mo na wagas ang pag-ibig ko sa iyo, na kahit anong mangyari, tayo ang magkasama sa hirap at ginhawa. Binasa ni Talisa ang mga nakasulat sa dokumento sa pamamagitan ng kanyang malabong paningin sa dilim. Ang bawat talata ay tila isang sumpa. Nakasulat doon na sa sandaling ikasal sila, ang lahat ng ari-arian na matatanggap ni Talisa mula sa kanyang ama ay mapupunta sa pamamahala ni Tristan Ilustre. At sa oras na magkaroon ng paghihiwalay o anumang hindi inaasahang pangyayari, ang lahat ng yaman ay mananatili sa pangalan ng asawa. Ito ang kasunduan sa impyerno, isang dokumento na gagawa sa kanya na maging isang bilanggo sa loob ng sarili niyang yaman. Naramdaman ni Talisa ang isang matinding pangangatog sa kanyang puso. Ang kanyang kamay na hahawak sa panulat ay tila tumitigas, gaya ng bato. Sa sandaling iyon, naalala niya ang kanyang ina, ang babaeng namatay sa hirap habang ang mga Valderrama ay nagpapakasasa sa yaman at habang ang mga Ilustre ay dahan-dahang kinukuha ang huling hininga ng kanyang dangal. Tali, sige na, para matapos na ang lahat ng pag-aalinlangan. Paghimok ni Aling Amalia, ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang tumatama sa ibabaw ng lamesa. Tila isang orasan na mabilis na tumatakbo. Kinuha ni Talisa ang panulat. Ang bigat nito sa kanyang daliri ay parang isang dambuhalang troso. Tumingin siya kay Tristan, ang lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang sarili, ang lalaking pinaglaanan niya ng bawat sentimo ng kanyang pinaghirapan. Nakita niya ang isang maliit na ngiti na dahan-dahang sumisilip sa mga labi nito, isang nangiti ng isang mananalo sa sugal. Dahan-dahang inilapat ni Talisa ang panulat sa papel. Ang tunog ng tinta na kumakapit sa hibla ng dokumento ay tila isang huling hininga ng kanyang kalayaan. Isinulat niya ang kanyang pangalan nang may katatagan na ikinagulat ng mag-ina. Ngunit bago niya matapos ang huling titik, isang maliit na patak ng kanyang luha ang bumagsak sa tabi ng kanyang lagda. Nagpadumi sa malinis na papel. "Oh, bakit ka umiiyak, anak?" tanong ni Aling Amalia. Bagaman ang kanyang mga kamay ay mabilis na kinuha ang papel upang masiguradong tuyo na ang tinta. "Wala po. Masaya lang po ako dahil sa wakas, magiging ganap na tayong pamilya," sagot ni Talisa habang pinapahid ang kanyang luha. Tumingala si Talisa kay Aling Amalia. Sa pagkakataong ito, hindi niya itinuon ang kanyang paningin sa takot, kundi sa isang uri ng kapanatagan na nakakakilabot. Isang matamis at malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na nagpahinto sa kagalakan ni Aling Amalia sa loob ng ilang segundo. "Nay, sana po ay ingatan ninyo ang papel na yan, dahil iyan ang magiging saksi sa lahat ng mangyayari sa atin sa mga susunod na araw," bulong ni Talisa. Nang makaalis ang dalawa bitbit ang kanilang kayamanan, naiwan si Talisa sa gitna ng dilim. Hindi nila alam na sa bawat titik na isinulat niya, may isang lihim na mensahe siyang iniwan para sa kanyang ama na nakamasid sa bawat galaw ng pamilyang ito. Ang bawat pirma ay hindi tanda ng kanyang pagsuko, kundi ang mitya ng isang pagsabog na wawasak sa buong pundasyon ng pamilya Ilustre. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang malakas na kalabog mula sa labas ng bahay ang narinig. Ang tunog ng marahas na pagtatalo ni Tristan at Beatrice ay umabot sa kanyang pandinig. Isang katotohanan ang biglang nabunyag na hindi kasama sa kanyang kalkulasyon. Ano ang sikretong itinatago ni Tristan kay Beatrice na maaring sumira
Sa kasunduang kasisign lang ni Talisa. Buntis ako, Tristan, at hindi mo ako pwedeng itapon na parang basahan dahil lang sa lumpong iyan at sa bilyon-bilyon ng tatay niya. Akin ka at akin ang batang ito. Ang sigaw ni Beatrice ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, tumagos sa manipis na dingding ng bodega at bumasag sa katahimikan ng gabi ni Talisa. Sa loob ng madilim na silid, nanatiling nakaupo si Talisa sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng upuan. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Beatrice ay parang mga latay ng apoy na humahagupit sa kanyang pandinig. Sa labas, sa may sala, narinig niya ang marahas na paggalaw ng mga gamit, ang kalansing ng mga dekorasyong natatabig, at ang mabibigat na yabag ni Tristan na tila ba isang hayop na nasusukol sa kanto. Huwag kang gumawa ng eksena, Beatrice. Alam mong para sa atin din ang ginagawa ko. Kapag nakuha ko na ang tiwala ng matandang Balderrama, magiging reyna ka. Pero ngayon, kailangan mong manahimik. Naramdaman ni Talisa ang isang kakaibang panginginig sa kanyang dibdib. Hindi ito panginginig ng takot, kundi ng isang malalim na pagkasuklam. Naalala niya ang bawat gabi na ipinagluluto niya si Tristan. Bawat sentimo na ibinigay niya para sa pag-aaral nito, habang ang lalaking ito ay bumubuo na pala ng ibang buhay sa sinapupunan ng kanyang matalik na kaibigan. Ang kataksilan ay hindi lamang isang sugat. Ito ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa bawat magandang alaala na itinanim niya sa loob ng 5 taon. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng bodega. Hindi si Tristan ang pumasok, kundi si Beatrice. Ang mukha nito ay punong-puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa puot habang nakatitig sa kalagayan ni Talisa. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ay puno ng pangungutya. Narinig mo ba, Tali? Bulong ni Beatrice. Ang kanyang boses ay parang isang madulas na lason. Buntis ako. Magkakaroon na kami ng pamilya ni Tristan habang ikaw mananatili kang nakaupo sa bulok na upuang iyan, naghihintay ng awa na hindi naman darating. Kahit maging bilyonaryo ka pa, hinding-hindi mo mabibigyan si Tristan ng anak. Isa kang tuyot na puno, Tali. Walang silbi. Tumingala si Talisa. Sa gitna ng dilim, ang kanyang mga mata ay tila 2 nagniningning na uling. Hindi siya nagsalita, ngunit dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang braso ni Beatrice. Ang kanyang hawak ay malamig, matigas, at puno ng isang lakas na hindi inaasahan ng kaaway. Buntis ka nga ba talaga, Beatrice? Mahinang tanong ni Talisa. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang talim na tila ba hinihiwa ang hangin. O baka naman ang tanging dinadala mo sa loob mo ay ang parehong bulok na sikretong nakuha ko sa bulsa ng pantalon mo noong nakaraang linggo. Napatigil si Beatrice. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay, tila ba isang bangkay na binuhusan ng puting pintura. Ang kanyang mga labi ay nanginig, at ang pagmamayabang sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matinding kaba. Anong sinasabi mo? Alam mo kung ano ang tinutukoy ko. Pagpapatuloy ni Talisa habang dahan-dahang hinahaplos ang tiyan ni Beatrice. Isang haplos na hindi nagbibigay ng init, kundi ng isang babala. Sana, bago ka maghabi ng mas malaking kasinungalingan, sinigurado mo munang walang nakakakita sa bawat paglabas-pasok mo sa klinika ng iyong pinsan. Ang batang sinasabi mong kay Tristan, sigurado ka bang siya ang ama? Isang malakas na sampal ang iginanti ni Beatrice, ngunit hindi man lang kumurap si Talisa. Ang sakit sa kanyang pisngi ay wala kumpara sa saya na nararamdaman niya ngayong nakikita niyang nasusukol ang babaeng umagaw sa kanyang buhay. Mamatay ka na, Tali. Mamatay ka na kasama ng mga bilyon mo. Sigaw ni Beatrice bago ito patakbong lumabas ng bodega, halos matumba sa pagmamadali. Naiwan si Talisa sa gitna ng katahimikan. Naramdaman niya ang init ng kanyang pisngi, ngunit kasabay nito ang malamig na determinasyon
sa kanyang puso. Hindi lamang pera ang kukunin niya sa pamilya ilustre. Kukunin niya ang bawat piraso ng kanilang dangal hanggang sa wala nang matira kundi ang abo ng kanilang sariling mga kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, narinig niya ang boses ni Aling Amalia mula sa labas. May kausap ito sa telepono at ang pangalang binanggit nito ay nagpatigil sa mundo ni Talisa. Siguraduhin mong hindi makakarating ang matandang Valderrama sa simbahan. Gawin mo ang lahat, kahit kailangang dumanak ang dugo, basta makuha natin ang pirma ng babaeng iyan bago siya mamatay. Nalamig ang buong pagkatao ni Talisa. Hindi lamang pala ang kanyang yaman ang target ng mga ilustre. Ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang ama ay nasa panganib na. Hanggang saan ang kayang gawin ni Talisa upang protektahan ang tanging pamilyang natitira sa kanya habang siya ay nakakulong pa rin sa upuang ito? Ang bawat tusok ng karayom sa telang ito ay hindi para sa isang masayang bukas, kundi para sa isang libingan ng aking mga pangarap. Ang puting sutla na ito ay hindi damit pangkasal, kundi isang puting kumot na magtatakip sa lahat ng kanilang kasamaan. Malamig ang simoy ng hangin sa labas, hudyat ng pagdating ng simbang gabi. Sa malayo, naririnig ni Talisa ang mahinang tunog ng mga kampana ng simbahan na tila ba tumatawag sa mga kaluluwang ligaw. Ang amoy ng bibingka at putubumbong ay dahan-dahang humahalo sa amoy ng alikabok sa loob ng bodega. Isang malupit na paalala ng mga panahong masaya pa siya, noong ang tanging hiling niya sa bawat madaling araw ay ang maging maayos ang buhay nila ni Tristan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang bombilya, nakayuko si Talisa habang pilit na tinatapos ang huling detalye ng kanyang damit pangkasal. Ang bawat tahi ay maingat, bawat disenyo ay pulido. Ito ang huling obra maestra na gagawin niya sa loob ng bahay na ito. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng lihim na nalaman niya tungkol sa balak ni Aling Amalia sa kanyang ama. Bilisan mo ang pagtahi, Itali. Huwag kang mag-inarte. Bulyaw ni Aling Amalia amang manakasandal sa pinto, tila isang gwardiya sa loob ng bilangguan. Kailangan nating magmukhang kagalang-galang bukas. Hindi pwedeng mapahiya si Tristan sa harap ng mga bisitang Valderrama. Isuot mo ang lahat ng galing mo sa pananahi sa damit na yan, dahil iyan ang magiging pasaporte natin sa marangyang buhay. Dahan-dahang itinigil ni Talisa ang kanyang paggawa. Tumingala siya sa matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, na tila ba dinala niya ang buong mundo sa kanyang balikat. Nay, nasaan na po ang lumang makina ng nanay ko? Iyong depadyak na ginagamit ko dati? Gusto ko po sanang doon tapusin ang laylayan nito para man lang maramdaman ko na kasama ko si Ina sa araw ng kasal ko. Isang maikling tawa ang kumawala sa mga labi ni Aling Amalia. Isang tunog na kasing talim ng mga bubog sa sahig. Ang makinang iyon, wag mo nang hanapin ang lumang bakal na yon, Tali. Naibenta na yon ni Tristan noong nakaraang linggo. Kailangan niya ng pambili ng bulaklak at alahas para sa'yo, di ba? Basura na yon, kaya huwag mo nang iyakan. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Talisa. Ang makinang yon, ang tanging alaala ng kanyang ina, ang kasangkapang naging katuwang niya sa pag-iipon ng 1,000,000 piso para kay Tristan, ay itinuring lang na basura. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa telang hawak niya. Ang kanyang mga luha ay hindi na mapigilan. Dahan-dahang pumatak sa maputing sutla, tila mga perlas ng pait na nabaon sa bawat hibla ng damit. Ibinenta nila ang kanyang nakaraan upang ponduhan ang kanilang mga kasinungalingan. Oh, bakit ka tumigil? Inis na tanong ni Aling Amalia. Tapusin mo na yan. Ang dami mo pang arte. Bukas na ang araw na hinihintay natin. Bukas, lahat tayo ay magiging bago. Opo, Nay. Bulong ni Talisa. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Bukas, lahat ay magbabago. Lahat tayo ay makakakuha ng nararapat para sa atin. Nang makaalis si Aling Amalia,
Muling binalikan ni Talisa ang kanyang pananahi. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba siyang idinaragdag sa loob ng laylayan ng damit. Isang maliit na bulsa na sadyang itinago sa ilalim ng mga dekorasyong lace. Doon niya inilagay ang maliit na recorder at ang mga dokumentong nakuha niya. Sa bawat tusok ng karayom, binubulong niya ang isang panalangin. Hindi panalangin para sa isang masayang kasal, kundi panalangin para sa kaligtasan ng kanyang ama at para sa katarungang matagal nang ipinagkait sa kanya. Narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Tristan na pumarada sa labas. Narinig niya ang masayang pagbati nito kay Beatrice sa sala. Ang bawat tawa nila ay parang mga tinik na bumaon sa kanyang puso. Ngunit sa halip na sumuko, ginamit niya ang sakit na yon upang higit na patibayin ang kanyang loob. Bukas, sa harap ng dambana, sa gitna ng malamig na madaling araw ng simbang gabi, matatapos na ang kanyang pagiging bilanggo. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpaplano, isang hindi inaasahang katok ang narinig niya sa bintana ng bodega. Isang anino ang aninag niya sa labas. Isang tao na hindi dapat naroroon. Sino ang nangahas na lumapit sa kuta ng mga ilustre sa huling gabi bago ang kasal? At dala ba nito ang kanyang kaligtasan o ang kanyang tuluyang kamatayan? Malamig at tuyot ang hangin na sumalubong kay Talisa nang ilabas siya mula sa madilim na bodega patungo sa naghihintay na sasakyan. Ang madaling araw ay balot pa ng anino, ngunit ang simbahan ng San Sebastian ay nagliliyab na sa liwanag ng mga bombilya at makukulay na parol. Amoy insenso at sariwang mga bulaklak ang bumungad sa kanya pagpasok sa loob ng dambana. Isang bango na dapat sana ay nagbibigay ng kapayapaan, ngunit para kay Talisa, ito ay amoy ng isang marangyang libing. Nakaluklok si Talisa sa kanyang wheelchair. Suot ang puting sutla na siya mismo ang nagtahi sa gitna ng kadiliman. Ang bawat lace at borda ng kanyang damit ay tila mga galamay na yumayakap sa kanyang katawan. Itinatago ang bawat lihim na recorder at dokumentong nakatahi sa loob ng laylayan. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan, malamig at tila walang buhay. Ngunit sa loob-loob niya, ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay handa na sa isang huling pagsabog. Ngumiti ka naman, Tali. Isipin mo na lang ang lahat ng kayamanang magiging sa atin pagkatapos nito. Bulong ni Aling Amalia sa kanyang tabi. Ang matanda ay nagniningning sa suot nitong kulay gintong gown. Ang leeg at mga tenga ay puno ng alahas na alam ni Talisa na nagmula sa kanyang mga pinaghirapang ipon. Ang bawat kislap ng diamante sa katawan ng matanda ay tila isang pangungutya sa bawat patak ng pawis na ibinuhos ni Talisa sa loob ng 5 taon. Nagsimulang tumugtog ang organista ng isang malungkot at mabagal na kanta. Ang tunog ng mga pipa ng organo ay umalingaw-ngaw sa mataas na kisame ng simbahan, tila ba nagbibigay ng babala sa lahat ng naroroon. Dahan-dahang itinulak ni Tristan ang wheelchair ni Talisa sa gitna ng aisle. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa marmol na sahig ay lumilikha ng isang mapurol na tunog na tila batibok ng pusong malapit ng huminto. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita ni Talisa ang mga bisita. Ang mga taong dati ay humahamak sa kanya, ngayon ay nakatingin ng may halong awa at paghanga kay Tristan. Napakabuting lalaki ni Tristan, maririnig ang mga bulong mula sa mga upuan. Kahit lumpo na ang mapapangasawa, hindi pa rin iniwan. Tunay na pag-ibig. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Talisa habang nakatitig sa likod ng ulo ni Tristan. Hindi nila alam na ang mabuting lalaki na kanilang hinahangaan ay ang siya ring demonyong pumatay sa kanyang kaligayahan. Nang makarating sila sa harap ng altar, naramdaman ni Talisa ang isang matalas na tingin mula sa dako ng mga madidilim na upuan sa likuran. Doon, sa ilalim ng anino ng isang malaking poste, nakita niya ang isang lalaking may kagalang-galang na tindig. Si Tiago Valderrama, ang kanyang ama. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa loob ng isang saglit. Isang tingin na puno ng pangako
sakit at paghihiganti. Naroroon ang kanyang ama, hindi bilang isang bisita, kundi bilang isang saksi sa paghuhukom na magaganap. Humarap si Tristan sa kanya, hawak ang kanyang mga kamay. Ang init ng palad nito ay tila nanunog sa balat ni Talisa. Tumingin ito sa kanya ng may huwad na pagsinta, ngunit sa likod ng mga matang iyon, nakita ni Talisa ang anino ng bilyon-bilyong pisong inaasahan nitong makuha. Napakaganda mo ngayon, Tali. Bulong ni Tristan. Ang kanyang boses ay parang musikang pilit na inaayos ang tono sa harap ng pari. Nagsimula ang seremonya. Ang boses ng pari ay umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan. Binabasa ang mga salita tungkol sa katapatan at habambuhay na pagsasama. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Talisa. Sa bawat sandali, naramdaman niya ang bigat ng recorder sa kanyang damit. Tila ba ito ay isang buhay na nilalang na naghihintay na magsalita. Tristan Ilustre, tinatanggap mo ba si Talisa Valderrama bilang iyong mapapangasawa sa hirap at sa ginhawa, sa sakit at sa kalusugan, hanggang sa kamatayan? Opo, Father. Buong puso ko siyang tinatanggap. Sagot ni Tristan ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng pagmamalaki. Lumingon ang pari kay Talisa. Ang buong simbahan ay biglang tumahimik. Ang tanging maririnig na lamang ay ang mahinang pag-ihip ng hangin sa mga bukas na bintana at ang mabigat na paghinga ni Aling Amalia sa likuran. Talisa Valderrama, tinatanggap mo ba si Tristan Ilustre bilang iyong mapapangasawa na mamahalin at paglilingkuran sa hirap at sa ginhawa, sa sakit at sa kalusugan, hanggang sa huling hininga ng iyong buhay? Tumingala si Talisa. Hindi siya agad sumagot. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa krus sa itaas ng altar. Naramdaman niya ang bahagyang pagpisil ni Tristan sa kanyang kamay, isang babala na huwag siyang magkakamali. Naramdaman din niya ang pag-init ng kanyang mga binti sa ilalim ng puting sutla. Ang lakas na matagal niyang inipon ay tila ba nag-uumapaw na sa kanyang mga ugat. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa dambana. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan, nagtatanong kung bakit tumagal ang pagsagot ng babaeng nasa wheelchair. Ang kaba sa mukha ni Aling Amalia ay nagsimulang mabuo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bag na puno ng mga dokumentong dapat pirmahan. Dahan-dahang bumukas ang mga labi ni Talisa. Ngunit sa halip na ang inaasahang sagot, isang malamig at matalim na tunog ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog na hindi galing sa isang biktima, kundi sa isang hukom. Bago ko sagutin ang tanong na yan, Father, may gusto lang po akong ipakita sa lahat ng naririto. Sa isang iglap, bago pa man makakilos si Tristan, itinaas ni Talisa ang kanyang kamay at may pinindot sa ilalim ng kanyang lace na bodice. Ang bawat speaker sa loob ng simbahan na konektado sa modernong sound system ng dambana ay biglang naglabas ng isang tunog, hindi kanta, kundi isang boses. Ang boses ni Aling Amalia at Tristan na nagpaplanong patayin si Tiago Valderrama at itapon si Talisa sa kalsada matapos makuha ang pera. Nanigas ang buong simbahan. Ang mukha ni Tristan ay biglang nawalan ng kulay, tila ba isang bangkay na binuhusan ng asido. Ngunit ang pinakaikinabigla ng lahat ay ang sumunod na ginawa ni Talisa. Dahan-dahan, sa harap ng daan-daang saksi at sa gitna ng nagngangalit na boses ng kataksilan na umaalingaw-ngaw sa mga pader, bumitaw si Talisa sa pagkakahawak ni Tristan. Inilapat niya ang kanyang mga paa sa marmol na sahig. At sa gitna ng mga sigaw ng pagkamangha, tumayo siya ng tuwid mula sa kanyang wheelchair. Walang katotohanan ang naririnig ninyo. Isang malaking kasinungalingan ang lahat ng ito. Sinisiraan lang kami ng babaeng yan dahil wala na siya sa katinuan. Ang sigaw ni Aling Amalia ay umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan, tila isang desperadong hiyaw ng isang hayop na nasusukol sa gitna ng nagngangalit na apoy. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng kagalakan, ay biglang naging isang nakakatakot
na maskara ng puot at takot. Ang bawat salita niya ay parang isang patalim na pilit na humihiwa sa katotohanang kasasabi pa lamang ng mga speaker ng dambuhala. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsigaw, ang mga tao sa loob ng simbahan ay nanatiling tahimik. Ang kanilang mga mata ay nakatitig ng may pandidiri sa mag-inang ilustre. Sa harap ng altar, nakatayo si Talisa ng tuwid. Ang kanyang puting damit pangkasal ay dahan-dahang humahalik sa marmol na sahig. Wala na ang nanginginig na babae sa wheelchair. Wala na ang lumpong walang silbi na turing ni na Tristan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nag-uumapaw sa isang uri ng kapangyarihang nanggaling sa 5 taon ng pagtitiis at pananahimik. Tumingin siya ng diretso kay Tristan. Ang kanyang mga mata ay tila 2 talim na pilit na bumabaon sa kaluluwa ng lalaking nagtaksil sa kanya. Tali, paanong nangyari ito? Ang boses ni Tristan ay halos pabulong na lamang. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga kamay ay hindi malaman kung saan ilalagay. Sinubukan niyang humakbang palapit kay Talisa, ngunit sa isang iglap, isang matunog na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Ang tunog ng palad ni Talisa na tumama sa balat ni Tristan ay naging hudyat ng pagtatapos ng kanilang huwad na relasyon. Hindi ito isang sampal ng galit lamang. Ito ay sampal ng bawat puyat, bawat patak ng pawis, at bawat sentimong ninakaw ng lalaking ito sa kanyang dangal. Naramdaman ni Tristan ang hapdi na nanunuot sa kanyang laman. Ngunit mas matindi ang hapdi ng kahihiyang bumabalot sa kanya sa harap ng daan-daang tao. Huwag mo akong mahawakan, Tristan. Ang bawat dampi ng kamay mo ay nagpapaalala sa akin ng amoy ng kataksilan ninyo ni Beatrice, malamig na sabi ni Talisa. Ang bawat salita niya ay kalmado, ngunit may dalang bigat na tila ba isang bundok na bumabagsak sa balikat ni Tristan. Biglang bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Ang liwanag ng sumisikat na araw ay pumasok sa loob, nagbibigay ng isang nakakasilaw na background sa mga taong pumasok. Si Tiago Valderrama, ang hari ng industriya ng barko, ay naglalakad ng may katatagan, kasama ang isang pangkat ng mga lalaking nakauniforme ng pulisya at mga opisyal ng National Bureau of Investigation. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol ay tila isang martsa ng katarungang papalapit sa altar. Bitawan ninyo ang anak ko. Ang boses ni Tiago ay dumagundong sa loob ng dambana. Puno ng awtoridad na hindi mapapasubalian, lumapit siya kay Talisa at maingat itong inakbayan, isang yakap ng proteksyon na matagal nang hinintay ng dalaga. Mr. Valderrama, sandali lang po. May maling akala lang po rito. Hiyaw ni Aling Amalia habang pilit na sumisingit sa harap ng mga pulis. Lumuhod siya sa harap ni Tiago. Ang kanyang mga kamay ay nakikiusap. Ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang mukha na puno ng huwad na pagsisisi. Kami ang nag-alaga kay Tali. Utang na loob niya sa amin ang buhay niya. Tristan, sabihin mo sa kanila, mahal ninyo ang isa't isa, di ba? Tiningnan ni Talisa ang babaeng itinuring niyang ina sa loob ng maraming taon. Ang pagluhod ni Aling Amalia ay hindi nagbigay sa kanya ng awa, kundi ng isang matinding pagkasuklam. Dahan-dahang lumapit si Talisa at tumayo sa harap ng matanda. Ang utang na loob na sinasabi ninyo, Nay Amalia, ay matagal ko nang nabayaran ng bawat sentimong kinuha ninyo sa akin. Ang 1,000,000 pisong ipon ko, ang makinang panahin ng nanay ko na ibinenta ninyo, at ang 5 taon ng aking buhay na ginawa ninyong bilangguan, lahat iyon ay higit pa sa sapat na kabayaran, sabi ni Talisa habang dahan-dahang kinukuha ang mga dokumento mula sa loob ng kanyang damit. Ito ang mga ebidensya ng pagmamanipula ninyo sa aking mga bank account at ang mga papeles na pilit ninyong pinapirmahan sa akin sa loob ng bodega. Inabot ni Talisa ang mga dokumento sa opisyal ng NBI. Kasabay nito,
Lumabas mula sa likod ng dambana si Beatriz na kanina pa palang nanonood nang may takot. Sinubukan nitong tumakas, ngunit agad itong naharang ng mga awtoridad. Ang mag-inang ilustre at ang kanilang kasabwat ay napapalibutan na ngayon ng katotohanang pilit nilang ibinaon sa limim. Narinig ang tunog ng mga posas na isinasara sa mga kamay ni Tristan at Beatriz. Ang bawat kalansing ng bakal ay tila isang musika sa pandinig ni Talisa. Ang pagmamataas ni Tristan ay napalitan ng isang desperadong paghagulgol, habang si Aling Amalia naman ay nagsimulang magsisigaw ng mga sumpa. Tinatawag si Talisa na isang walang utang na loob na anak. Ang hustisya ay hindi lamang nakukuha sa loob ng korte, Nay Amalia. Nakukuha rin ito sa sandaling tumayo ang isang tao mula sa kanyang pagkakadapa. Huling sabi ni Talisa habang pinapanood ang paghila sa kanila palabas ng simbahan. Naiwan si Talisa sa harap ng altar kasama ang kanyang ama. Ang buong simbahan ay muling tumahimik, ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay puno ng paggalang. Ang bigat sa kanyang dibdib ay dahan-dahang naglalaho, pinalitan ng isang uri ng gaan na hindi niya kailanman naramdaman. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Talisa ang isang mahinang paghila sa kanyang damit. Isang maliit na bata, marahil ay isa sa mga choir member, ang lumapit at may ibinigay sa kanya. Isang bagay na hindi niya inaasahang makikita pa muli. Isang bagay na magdadala sa kanya sa isang bagong pagsubok na hindi niya napaghandaan. Ano ang bagay na ito na nagmula sa kanyang nakaraan at paano nito babaguhin ang kanyang pananaw sa kapatawarang akala niya ay hindi niya kayang ibigay? Ang katarungan ay parang isang malamig na tubig na dahan-dahang bumuhos sa nagbabagang apoy ng aking puso. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay, may isang bahagi ng aking pagkatao na tila naiwan sa dilim ng bodegang iyon, naghahanap ng kasagutan sa mga sugat na hindi kayang gamutin ng hustisya. Tinitigan ni Talisa ang maliit at kalawanging susi na nasa kanyang palad, ang bagay na ibinigay sa kanya ng bata sa loob ng simbahan. Alam niya kung ano ito. Ito ang susi sa lihim na latsi ng makina ng kanyang ina. Isang makina na akala niya ay tuluyan ng nawala. Sa tabi niya, naramdaman ni Talisa ang marahang paghaplos ni Tiago sa kanyang balikat. Ang init ng kamay ng kanyang ama na tila ba iunto. Unting tinutunaw ang yelong bumabalot sa kanyang kaluluwa. Let's go home, anak. Hindi sa bodegang yon, kundi sa tunay mong tahanan. Bulong ni Tiago. Ang boses ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Ngunit bago sila tuluyang umalis, narinig ni Talisa ang huling pagsigaw ni Tristan habang isinasakay ito sa sasakyan ng pulis. Tali, patawarin mo ako. Ginawa ko lang yon dahil natatakot ako kay mama. Mahal kita, Tali. Huminto si Talisa. Lumingon siya sa lalaking dati ay kanyang mundo. Ang lalaking ipinagpalit ang kanyang dangal para sa mga piraso ng pilak. Sa gitna ng liwanag ng umaga, nakita ni Talisa ang tunay na anyo ni Tristan. Isang taong mahina, isang taong walang sariling paninindigan, at isang taong hindi kailanman karapat-dapat sa kanyang mga luha. Hindi mo ako minahal, Tristan. Minahal mo lang ang pakinabang na nakukuha mo sa akin. Mahinang sagot ni Talisa. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay sa mga taong nagsisisi lamang dahil nahuli na sila. Ibinibigay ito sa mga taong marunong tumanggap ng kanilang pagkakamali bago pa man dumating ang parusa. Pinanood ni Talisa ang pag-alis ng mga sasakyan ng pulis, dala ang mga taong naging anino ng kanyang buhay sa loob ng 5 taon. Ang bawat sirena ay tila isang huling nota sa isang malungkot na kanta na natapos na rin sa wakas. Ang bawat sigaw ni Aling Amalia na humihingi ng awa ay naging bahagi na lamang ng hangin na lumipas. Bumalik si Talisa sa bahay ng mga ilustre sa huling pagkakataon, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang tagapaglinsad ng kanyang sariling nakaraan.
Pagpasok niya sa bodega, ang amoy ng alikabok at lumang tela ay hindi na nakakasakal. Sa gitna ng silid, nakita niya ang isang bagay na dinala ng mga tauhan ng kanyang ama, ang depadyak na makina ng kanyang ina. Nabili ito ng mga tauhan ni Tiago mula sa junk shop kung saan ito itinapon ni Tristan. Dahan-dahang lumapit si Talisa at hinaplos ang malamig na bakal ng makina. Ang bawat gasgas sa kahoy nito ay tila ba isang mapa ng kanyang paghihirap. Ngunit ang bawat bahagi nito ay nananatiling matatag. Inilabas niya ang maliit na susi at binuksan ang lihim na latsi. Doon, sa ilalim ng mga lumang sinulid, nakita niya ang isang nakatuping papel at isang pilak na didal o thimble na gamit ng kanyang ina. Binasa ni Talisa ang maikling sulat na iniwan ni Aling Rosa sa loob. Tali, ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa iyong mga binti, kundi sa bawat tahi ng iyong pagkatao. Ikaw ay anak ng isang Valderrama, ngunit higit sa lahat, ikaw ay anak ng isang babaeng hindi kailanman sumuko sa hamon ng buhay. Napaupo si Talisa sa sahig, yakap-yakap ang didal ng kanyang ina. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang dumaloy, ngunit hindi na ito luha ng pait. Ito ay luha ng pagpapalaya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang kanyang sarili. Buo, matatag at malaya. Papa, gusto ko pong itayo ang isang paaralan, sabi ni Talisa kay Tiago na nakatayo sa may pintuan. Isang paaralan para sa mga babaeng tulad ko. Mga babaeng naging biktima ng kataksilan at karahasan. Gusto ko silang turuan na hindi lamang tela ang kayang tahiin ng kanilang mga kamay, kundi pati na rin ang kanilang sariling kinabukasan. Ngumiti si Tiago, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Gawin mo ang lahat ng gusto mo, anak. Narito ako upang siguraduhin na wala nang muling gagapos sa iyong mga pangarap. Habang lumalabas si Talisa sa bahay na naging kanyang bilangguan, tiningnan niya ang langit na ngayon ay maliwanag na. Ang simbang gabi ay natapos na at ang Pasko ay papalapit na. Ngunit para kay Talisa, ang tunay na regalo ay hindi ang yaman na kanyang namana, kundi ang kakayahan niyang muling maglakad gamit ang sarili niyang mga paa patungo sa isang direksyong siya mismo ang pumili. Ngunit sa gitna ng kanyang panibagong simula, isang lihim na mensahe mula sa loob ng kulungan ang nakarating sa kanya. Si Beatrice ay nanganak na, at ang bata ay may isang katangiang pisikal na nagpatunay na ang lahat ng hinala ni Talisa ay totoo. Ang bata ay hindi kay Tristan, at ang tunay na ama ay isang taong malapit din sa kanila. Sino ang lalaking ito na naging bahagi ng lihim ni Beatrice at paano nito tuluyang wawakasan ang anumang natitirang ugnayan ni Tristan sa katotohanan? Ang sikat ng araw sa Manila Bay ay tila isang malambot na kumot ng ginto na dahan-dahang nagpapainit sa balat ni Talisa. Habang nakatayo siya sa balkonahe ng bagong tahanan na ibinigay ng kanyang ama, pinagmamasdan niya ang paghampas ng mga alon sa pampang, mga alon na tila bumubura sa bawat bakas ng pait na iniwan ng nakaraan sa kanyang mga paa. Ang bawat hakbang niya ngayon ay wala ng panginginig, wala ng pag-aalinlangan. Ang bawat paglakad niya sa malamig na marmol ay isang deklarasyon ng kanyang kalayaan. Sa loob ng kanyang silid, hindi mga mamahaling alahas o mararangyang damit ang nakadisplay sa gitna. Naroon ang lumang depadyak na makina ng kanyang ina. Malinis at maayos na ang bawat tornilyo. Ito ang kanyang naging sandigan at ito rin ang magiging simula ng kanyang bagong misyon. Ang amoy ng langis ng makina at bagong tabas na tela ay humahalo sa halimuyak ng dagat. Isang amoy na para kay Talisa ay amoy ng pag-asa. Ma'am Tali, may sulat po para sa inyo mula sa abogado. Ang mahinang boses ng kanyang katulong ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Binuksan ni Talisa ang sobre
ng may kalmante na disposisyon. Sa loob nito ay ang huling ulat tungkol sa kaso ni na Tristan at Beatrice. Ayon sa ulat, tuluyan nang nagkaroon ng matinding sigalot sa loob ng kulungan sa pagitan ng dalawa. Ang bata na isinilang ni Beatrice ay lumabas na may kakaibang balat at anyo. Isang anyo na hinding-hindi magmumula sa lahi ng mga ilustre. Ang tunay na ama ay lumabas na ang dating barangay captain na siyang nagpautang kay Tristan noon upang bayaran ang kanyang mga luho. Naramdaman ni Talisa ang isang malalim na buntong hininga. Hindi siya nakaramdam ng tuwa sa pagbagsak ni Tristan, kundi isang uri ng kapayapaan dahil sa wakas ay nabaon na sa limot ang bawat kasinungalingan. Ang lalaking pinaglaanan niya ng 5 taon ng buhay ay natapos sa isang selda. Yakap-yakap ang katotohanang kahit ang batang akala niya ay kanyang anak, ay isa ring malaking kataksilan. Handa na po ang lahat para sa opening ng tahanan ng mga munting tahi. Anak, boses ni Tiago ang narinig niya sa kanyang likuran. Lumapit ang kanyang ama at inabutan siya ng isang baso ng sariwang juice. Ang mga mata ni Tiago ay puno ng kagalakan habang nakatingin sa kanyang anak na ngayon ay hindi na kailangan ng wheelchair. Salamat, Papa. Gusto ko pong maramdaman nila na ang bawat tahi ay hindi lamang para sa damit, kundi para sa paghilom ng kanilang mga sugat. Sagot ni Talisa habang hinahawakan ng kamay ng kanyang ama. Sa hapong iyon, opisyal na binuksan ni Talisa ang kanyang foundation. Hindi ito isang magarbo at malaking gusali, kundi isang komportabling tahanan kung saan ang mga kababaihang biktima ng Bauhanja din ay maaaring matuto ng sining ng pananahi at disenyo. Pagpasok ni Talisa sa silid kung saan nakahanay ang mga makina, nakita niya ang mga mukha ng mga babaeng tulad niya ay dumaan din sa madidilim na gabi. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang batang ina na nakayuko at tila nahihiyang humawak sa tela. Hinawakan ni Talisa ang nanginginig na kamay nito at binigyan ng isang matamis na ngiti. Huwag kang matakot. Ang karayo may maaaring makatusok, pero ang bawat tahi mo ang magbubuo muli ng iyong dangal. Bulong ni Talisa. Sa sandaling iyon, nakita ni Talisa ang sarili sa babaeng iyon. Ang babaeng dati ay nakatago sa bodega. Ang babaeng akala ay wala ng silbi dahil hindi makalakad. Nang lumubog ang araw, naglakad si Talisa sa tabing dagat kasama si Aling Rosa, na ngayon ay kinuha na rin niyang kasama sa bahay upang alagaan. Ang tunog ng mga alon at ang mahinang pag-ihip ng hangin ay tila isang bulong ng pasasalamat mula sa kalikasan. Alam mo, Tali, ang iyong ina ay tiyak na nakangiti sa iyo ngayon, sabi ni Aling Rosa habang pinagmamasdan ang bawat hakbang ng dalaga sa buhanginan. Hindi mo lang itinayo ang sarili mo, kundi pati na rin ang mga taong nawalan na ng pag-asa. Huminto si Talisa at tiningnan ang malawak na abot-tanaw. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay wala na. Tanging ang mga peklat na lamang ang natira. Mga peklat na nagsisilbing medalya ng kanyang katatagan. Ang katarungan ay nakamit na. Ang yaman ay narito na. Ngunit ang pinakamahalagang nakuha ni Talisa ay ang pagmamahal sa kanyang sarili. Ang pananahi ng kanyang buhay ay tapos na sa yugto ng pagdurusa. Ngayon, nagsisimula na siyang magdisenyo ng isang bagong kabanata. Isang kabanata kung saan siya ang reyna, siya ang mananahi, at siya ang nagmamay-ari ng kanyang bawat hakbang. Nakatayo si Talisa sa gitna ng isang malawak na bulwagan. Suot ang isang simpleng terno na kulay asul na langit. Ang bawat tahi ng kanyang kasuotan ay pulido at malinis, sumasalamin sa katahimikang matagal na niyang hinahanap. Sa kanyang harapan, ang unang batch ng mga kababaihan mula sa kanyang pundasyon ay masayang tumatanggap ng kanilang mga sertipiko. Ang bawat ngiti, bawat luha ng kagalakan sa mga mata ng mga babaeng ito ay tila mga bituin na nagbibigay ng liwanag sa kanyang sariling kaluluwa. Dahan-dahang lumapit si Tiago sa kanyang tabi at inakbayan siya
ng may matinding pagmamalaki. Ang init ng bisig ng kanyang ama ay sapat na upang burahin ang lahat ng lamig na naramdaman niya sa loob ng bodega noong mga nakaraang taon. Handa ka na bang bitawan ang lahat, Tali? Mahinang tanong ni Tiago habang nakatitig sa papalubog na araw sa Manila Bay. Huminga ng malalim si Talisa. Ang kanyang dibdib ay maluwag at wala na ang dating bigat na tila ba may nakadagan na bato. Matagal ko na silang binitawan, Papa. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa aking sarili. Pinatawad ko na ang aking sarili sa pagiging mahina at sa pagkapit sa isang maling pag-ibig. Ngayon, wala na akong puwang sa aking puso para sa puot dahil punong-puno na ito ng pag-asa. Sa loob ng kulungan, ang mga balita tungkol sa paghihirap ni na Tristan, Beatrice at Aling Amalia ay paminsan-minsang nakakarating sa kanya. Ngunit tila ba mga kwento na lamang ito ng mga taong hindi na niya kilala. Ang bawat araw na lumilipas ay mas lalong naglalayo sa kanya sa anino ng mga ilustre. Ang katarungan ay naibigay na ng batas. Ngunit ang tunay na kapayapaan ay nahanap ni Talisa sa kanyang sariling mga hakbang. Hindi na siya muling lilingon sa dilim. Ang bawat sugat sa kanyang mga binti ay naghihilom na. At bagaman may mga peklat na natira, ang mga ito ay nagsisilbing paalala na siya ay isang mandirigma. Ang bawat tahi ng kanyang buhay, gaano man ito naging masakit o mahirap, ay naging bahagi ng isang napakagandang disenyo na siya mismo ang may gawa. Habang naglalakad siya pababa ng entablado, ang tunog ng kanyang mga sapatos ay matatag at puno ng tiwala. Wala ng wheelchair na nagkakadena sa kanyang mga pangarap. Ang bawat hakbang niya ay patungo sa isang kinabukasan kung saan ang pag-ibig ay hindi na kailangan pang bayaran ng sakripisyo at ang katapatan ay hindi na kailangan pang subukin ng kataksilan. Tiningnan ni Talisa ang langit na ngayon ay puno na ng mga kulay ng dapit hapon. Isang huling ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang hinahawakan ang pilak na didal ng kanyang ina sa loob ng kanyang bulsa. Tapos na ang gabi. Tapos na ang pananahi sa dilim. Ngayon, ang bawat umaga ay isang bagong tela na handa niyang bordahan ng kagalakan, katarungan, at tunay na pagmamahal. Ang bawat tahi ng pagdurusa ay natapos na rin sa wakas at ang huling sinulid ay nagdala kay Talisa sa dulo ng isang makulay na obra maestra ng kanyang sariling buhay. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pananatili sa mahabang paglakbay na ito kasama si Talisa. Habang binubuo ko ang bawat eksena ng kwentong ito, lalo na noong sandaling nalaman ni Talisa na ibinenta ni Tristan ang lumang makina ng kanyang ina para lamang sa pansariling luho, gumuho rin ang aking puso. Ramdam ko ang sakit ng bawat hibla ng alaala na kinuha sa kanya at ang bawat patak ng luha na dumaloy sa bodegang iyon. Ang kwentong ito ay hindi lamang bunga ng panulat. Ito ay salamin ng mga totoong bayani sa ating paligid na patuloy na nananahi ng kanilang kinabukasan kahit na punong-puno ng butas at punit ang kanilang nakaraan. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Talisa, magagawa niyo rin bang magtiis at maghintay ng tamang pagkakataon upang tumayo sa gitna ng dambana? O mas pipiliin niyo bang lumaban ng mas maaga? Kumusta na kayo habang nakikinig sa audio na ito? Siguro ay kasalukuyan kayong nagtitiklop ng mga damit, nagluluto para sa hapunan o nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw. Nais kong malaman ang inyong kwento. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa aming comment section dahil dito, bawat boses ay mahalaga at bawat damdamin ay may nakikinig. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito upang magsilbing inspirasyon sa iba pang kababaihang kasalukuyan pang naghahanap ng lakas upang tumayo sa sarili nilang mga paa. Naway manatili kayong matatag at laging tandaan na sa bawat dulo ng madilim na gabi may sikat ng araw na naghihintay. Manatiling ligtas at puno ng pag-asa. Pamagat ng kwento.
Ang mga tahi ng pag-asa. Ang pagbangon ni Talisa. Paunawa, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay pawang katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at upang maghatid ng positibong mensahe sa buhay.